Kabanata 26. Biglang pagbabago. Hindi inaasahan ng pamilya Zia na papayag si Zachary Smith ng ganoon kaga. Lahat ay may suot na masayang ngiti. Iris is still the most capable. She just had to step forward and the contract is secured. Hindi dahil may kakayahan si Iris, si Travis iyon. Isang malaking pagpapala sa aming pamilya na makahanap si Iris ng napakagandang asawang tulad ni Travis. Tama, tama. Kahit na ang isang kilalang tao na tulad ni Pangulong Smith ay kailangang magpakita ng paggalang sa pamilya Jensen. Mukhang lumalakas ang pamilya Jensen at ang Century Herb sa Con City. Ang grupo ng mga miyembro ng pamilya Zia ay patuloy na pinuri sina Travis at Iris, itinaas sila sa langit. Noon lang ay inabot ni Zachary ang kontratang inihanda niya para kay Iris. Miss Zia, nakadraft na ako ng kontrata. Dahil malapit nang magbukas ang apparel trade mall ng City Center, kasama ang pakikipagtulungan namin ng iba, hindi matutugunan ng pabrika ng pamilyang Smith ang mga hinihingi. Kaya naman, ang aming Smith Group ay nais gustong opisyal na imbitahan ang ZA Group na maging ang aming pinakamalaking kasosyo sa negosyo sa hinaharap. Ang ZA Groups na pabrika ay maaaring magpakadalubhasa sa paggawa ng mga damit para sa aming Smith Group para sa bawat hanay ay nasa pagitan ng 500 hanggang 5,000. 10,000 set bawat buwan at 500 hanggang 5,000 dolyar bawat set. Natigilan ang buong pamilya Zia. Dati ay inakala nilang makakakuha sila ng humigit kumulang 3,000 set sa isang buwan at ang pinakamataas na presyo sa bawat set ay aabot lamang sa 1,000 dolyar. Ang mga kondisyong dinala ni Zachary ay higit pa sa kanilang mga guni-guni. Batay sa kalkulasyong ito, ang buwan ng negosyo ng ZA Group ay lalampas sa 20 milyon at ang kanilang kita ay maaaring umabot sa 5 milyon. Ang isang taon ay mangangahulugan ng 60 milyon at iyon ang kalahati ng halaga ng pamilya Zia. Nang saglit na hindi tumugon si Iris at ang kanyang grupo, mabilis na nagtanong si Zachary, Miss Zia, hindi ka ba nasisiyahan sa kontratang ito? Kung mayroon kang anumang mga opinyon o mga kinakailangan, maaari mo itong banggitin ngayon at babaguhin namin ito habang tayo ay pupunta. Hindi. I'm satisfied. Siyempre, I'm satisfied. Nasa state of euphoria si Iris. President Smith, pipirmahan natin ang kontrata. Pipirmahan natin ito ngayon. Hindi na pinansin ni Iris ang nilalaman ng kontrata habang kinuha niya ang panulat para pirmahan ang kanyang pangalan. Miss Zia, ayaw mo bang tingnan muna ng maigi ang kontrata? Hindi na kailangan. President Smith, isa kang malaking corporate owner, kaya buong tiwala kami sa iyo. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Iris ang unang pahina ng kontrata at pinirmahan ang kanyang pangalan. Teka. Gayunpaman, nang pinipirmahan ni Iris ang kanyang pangalan sa unang pahina, pinigilan siya ni Zachary. Anong problema, Pangulong Smith? May problema ba? Hindi ikaw si Winifred Zia, Miss Zia. Winifred Zia. Nagdilim ang ekspresyon ni Iris. She blurted out subconsciously, President Smith, are you kidding? How could you compare me with that bitch, Winifred Zia? I'm Iris Zia, the future young mistress of the Jensen family's Century Herb Pharmaceutical. Travis Jensen is my boyfriend. Travis Jensen. Oo. Patuloy ni Iris, Travis Jensen ng Century Herb Jensen family. President Smith, hindi ka ba nagpunta dito para gumawa ng pabor para sa pamilya Jensen? Tungkol naman sa asong iyon, Winifred Zia, naglakas loob siyang kumilos na inosente at saktan ang iyong anak. She really don't know what's good for her pero, tinuruan na namin siya ng leksyon na itinaboy sa pamilya Zia, kaya wala siyang kinalaman sa atin ngayon. Sa wakas ay naunawaan na ni Zachary ang nangyayari pagkatapos ng mahabang panahon. Parang maling tao ang nakuha niya. Si Zachary ay isang matalinong tao. Sa ilang pangungusap lang mula kay Iris, mahulaan na niya ang sitwasyon ni Winifred sa loob ng pamilya Zia. Parang magkaaway ang magkabilang panig sa isa't isa. Nakaramdam si Zachary ng lamig sa kanyang likuran. Nagpunta siya dito lalo na para humingi ng tawad sa asawa ni Tir na si Winifred Zia. Gayunpaman, ang babaeng ito na nagngangalang Iris ay patuloy na tinatawag siyang asong babae, paano niya ito hahayaan na pumirma sa kontratang ito? Miss Zia, bigla kong naalala na ang ilang mga kondisyon sa kontratang ito ay walang saysay. Kailangan kong bumalik at mag-isip muli. Pinawi ni Zachary ang kontrata at tumalikod para umalis ng walang paalam. Nabalot ng patay na katahimikan ang sala ng mansyon ng Zia. Walang sino man ang makakaintindi sa nangyari, naging maayos naman ang lahat.
Bakit biglang nagbago ang mga bagay? President Smith, ano ang ibig mong sabihin, Pangulong Smith? Maaari nating pag-usapan ito kung may mali. Nagmamadaling lumabas ang pamilya Zia, ngunit noon pa man ay nakaalis na si Zachary sa kanyang sasakyan. Iris, anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin noon ni Pangulong Smith? Hindi ba nakipag-ayos na si Travis sa kanya? Nagdala pa siya ng drafted contract, bakit niya pinahinto ang pagpirma? Nagsimulang magdaldala ng pamilya Zia, nagtatanong. Pati si Iris ay naguguluhan, pero nabawi niya agad ang pakiramdam niya. Alam ko. Anong alam mo, Iris? Mabilis na sinabi ni Iris, noong pinipirmahan namin ang kontrata ngayon, binanggit pa ni Pangulong Smith si Winifred. Akala siguro niya na si Winifred ang girlfriend ni Travis. Malamang na hindi niya naintindihan at naisip niya na peke ako. Namulat ang buong pamilya. Nag-aalalang tanong ni George, Iris, anong gagawin natin ngayon? Dapat ba nating bawiin si Winifred? Tumawa si Iris. Lolo, sino siya sa tingin ni Winifred? Bakit natin siya babalikan? Namanhid ka na ba? Kung isasama ko si Travis sa Smith Group bukas, hindi ba magiging secured ang kontrata? Sumagot si George, tama ka. Pagkatapos, tawagan si Travis sa sandaling ito at isama mo siya sa Smith Group bukas ng umaga. Kailangan mong pirmahan ang kontratang iyon. Huwag kang mag-alala, Lolo. Siguradong magiging okay din ito. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Iris kay Travis ang sitwasyon sa telepono. Matapos niyang marinig, napatulala si Travis dahil hindi man lang nakipag-ugnayan ang kanyang ama kay Zachary Smith. Bakit biglang ginawa ito ni Zachary bilang pabor sa pamilya Jensen? Gayunpaman, sanay si Travis na maging kumpiyansa. Naisip niya na ang pamilya Jensen ay talagang naging makapangyarihan sa Con City na kahit na ang Smith Group ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila. Kaya naman, pumayag siyang sumama kay Iris sa Smith Group bukas ng umaga para pumirma sa kontrata. Maaga kinabukasan, pumunta sina Iris at Travis sa opisina ng presidente ng gusali ng Smith Group. Bakit ikaw na naman? Nang makita ni Zachary si Iris ay hindi na siya naging magalang gaya ng kahapon. Agad na ipinaliwanag ni Iris, President Smith, pumunta ako dito, lalo na para pumirma sa kontrata sa iyo. Sa tingin ko, malamang na hindi naiintindihan ni Pangulong Smith kahapon. Ang kasintahan ni Travis Jensen ng Century Herb Pharmaceuticals ng pamilya Jensen ay ako talaga at hindi ang asong iyon, Winifred Zia, tingnan mo, President Smith, sinama ko pa si Travis ngayon. Natarante si Zachary. Kabanata 27. Walang nagmamakaawa ng ganito. Nagulat si Zachary. Hindi yun ang unang pagkakataon na narinig niyang binanggit ni Iris ang Century Herb Pharmaceuticals. Ano ba talaga iyon? Nagpakawala ng tuyong ubo si Travis bago tumayo ng matangkad, mukhang may kumpiyansa. Kumusta, Pangulong Smith? Ako si Travis Jensen, at si Forrest Jensen ang aking ama. Sa palagay ko ay tinawag ka na ng aking ama tungkol dito. Lubos akong natutuwa na magagawa mo ang pabor na ito para sa aking ama. Kaya sa ganito kaso, pwede mong kunin ang kontrata para pirmahan natin ito kapag nakabalik ako, siguradong magsasabi ako ng ilang magagandang salita sa tatay ko para sa iyo. Halos matawa si Zachary sa katuwaan ng lalaking ito. Forrest Jensen. Sino siya? Tatay ko. At ikaw ay? Siya si Travis Jensen, mabilis na paliwanag ni Iris. President Smith, hindi mo ba pinatawad ang aming pamilya Zia bilang paggalang sa negosyo ng pamilya ni Travis? Bugbugin mo. Nagulat si Travis at Iris sa biglang pag-ungol ni Zachary. Sino siya sa tingin ng iyong ama at sino ang nagmamalasakit sa Century Herb Pharmaceutical ng pamilya Jensen? Bakit kailangan ko siyang paboran? Pipirmahan ko lang ang kontratang ito kay Miss Winifred Zia, kaya talunin mo na. May gustong ipaliwanag si Iris, ngunit may dalawang security guard na sumugod sa kanila para paalisin sila ng pilit. Si George at ang iba pang pamilya ay naghihintay ng buong pananabik sa mansyon ng pamilya Zia. Nang makita nilang bumalik sina Iris at Travis ay mabilis nilang tinanggap ang mga ito. Iris, paano na? Naayos na ba ang lahat? Nasaan ang kontrata? Tingnan ko, dali. Si George ay naiinip, ngunit si Iris ay tumugon ng walang magawa, Lolo, hindi namin nakuha ang kontrata. Ano? Natigilan si George. Napatulala rin ang buong pamilya. Anong nangyayari? Hindi ba sinamahan ka ni Travis? Bakit hindi mo nakuha ang kontrata? Sabi ni Iris, hindi ko rin alam.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa Zachary Smith na iyon. Pinilit niyang pipirmahan lang niya ang kontrata kay Winifred at wala nang iba. Napakunot ng luhaw si George. Paano naging ganito ang mga pangyayari? Wala ba siyang respeto sa ama ni Travis? Nang maalala niya kung paano tretuhin ni Zachary si Travis kanina, isang masamang pakiramdam ang bumalot sa puso ni Iris. Marahil ang pagbisita at paghingi ng tawad ni Zachary kahapon ay hindi dahil sa pamilya Jensen. Gayunpaman, hinding-hindi ito mailantad sa sinuman dahil ito ay napakahihiya. Si Lolo, syempre, kailangan ni Zachary na magpakita ng paggalang sa biyenan ko. Pero dalawang magkaibang bagay ito. Ang kahapon ay tungkol lamang sa pagpapatawad kay Winifred dahil sa pananakit niya sa young master ng pamilya Smith. Ang ibang bagay tungkol sa kontrata, iniisip ko. Kung si Winifred talaga ang nakitulog sa kanya. Kaya lang papirmahin niya ito sa totoo lang, ang mura at si Winifred ay hindi niya kasama ang nakababata sa halip ay nakipagtalik na siya sa Zia pamilya. Habang nakikinig sila sa walang basang paninirang puri ni Iris, naisip ng pamilya Zia na may katuturan siya. Kung hindi, bakit pipilitin ni Zachary na pumirma na lang ng kontrata kay Winifred? Huminga ng malalim si George. Kailangan makuha ng pamilya natin ang proyektong ito kahit anong mangyari. Tawagan mo si Winifred. Naputol ang ekspresyon ni Iris. Lolo, conceited na tao si Winifred, hindi mo na siya matawagan. Bakit hindi na lang tayo mag-isip ng iba? May iba ka pa bang ideya? Pinalayas ka pa nila sa kumpanya. Halatang galit na galit si George, kaya tumigil si Iris sa pagpindot sa bagay na iyon. Sino ang pupunta? Ikaw naman. O naisipan mong yayain ako? Parang naiinis si George. Sige. Pagkaalis nila sa mansion ng pamilya Zia, si Iris ay nakaupo sa sasakyan ni Travis na nagngangalit. And here I thought the Jensen family was so powerful that even Zachary Smith have to show your family respect. But we ended up getting chased out all the same. Sabi ko, kung wala kang kakayahan, bakit mo kinuha ang iyong sariling sungay? Itinutok ni Iris ang lahat ng galit niya kay Travis. Natarante si Travis. Ano ba naman? Hindi ba't ikaw ang tumawag sa akin para sabihing may pabor ang pamilya Smith sa pamilya Jensen? Bakit mo ako sinisisi ngayon? Kung hindi dahil sa lupain ng pamilya Zia sa South Hill Plains, pinalis na ni Travis ang pipong babaeng ito sa kotse niya. Nagsumikap akong sipay ng asong iyon, si Winifred, sa labas ng kumpanya, at ngayon gusto nilang bawiin ko siya. Nakakairita. Bagamat siya ay lubhang naghahatubili, tinawag pa rin ni Iris si Winifred. Gayunpaman, kahit ilang beses siyang tumawag, naputol ang tawag sa kabilang linya. Ano ka ba? Sa sobrang galit ay binasag ni Iris ang kanyang telepono sa dashboard. Ang taong iyon ay hinahamon ako. Start the car and go to her house. Sa bahay, hawak-hawak ni Tyr ang phone ni Winifred na may malademonyong ngiti sa labi. Anong miningiti-ngiti mo? Naguguluhang tanong ni Winifred na nakaupo sa sofa habang nanonood ng telebisyon, bakit mo hawak ang phone ko? Winifred, gusto mo bang bumalik sa kumpanya? Natigilan si Winifred. Baka sa mukha niya ang kalungkutan. Noon pa man ay may puka na si Iris na paalisan ako sa kumpanya. Ngayong pumayag na rin si Lolo, hindi na ako makakabalik. Kung gusto mong bumalik, pwedeng mangyari ngayon. Pero ayokong bumalik ka. After all, nothing there is worth your thoughts. Nakinig lang si Winifred sa unang kalahati ng mga salita ni Tyr at hindi pinansin ang ikalawang kalahati. Sabi mo pwede akong bumalik sa kumpanya. Tama iyan. Tumango si Tyr. Sa loob ng 10 minuto, personal na pupunta rito si Iris para imbitahan kang bumalik. Winifred clicked her tongue. Kahit na sinusubukan mo akong pasayahin, hindi mo ba alam kung gaano kababa ang kasinungalingan mo? Ito ba? Nagkibit balikat si Tyr. Pero, hindi ako nagsisinungaling. Nag-assume na lang si Winifred na binibiro siya ni Tyr dahil kilalang kilala niya si Iris. Mas gugustuhin niyang maniwala na magwawakas na ang mundo bukas kaysa isipin na personal siyang anyayahan ni Iris pabalik sa Zia Group. Gayunpaman, bago matapos ang 10 minuto, puminto ang sasakyan ni Travis sa pasukan ng housing area ni Winifred. Nagmamadaling umakyat sina Iris at Travis sa hagdan at kumatok sa pintuan ni Winifred. Wow! Ang bilis naman! Pinuksan ni Tyr ang pinto at napangiti nang makitang humihingal sina Iris at Travis. Bugbugin mo, mabahong pulubi. Tinabi ni Iris si Tyr at nag-waltz papasok ng bahay. Winifred Zia, ano ang sinusubukan mong patunayan sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga tawag ko?
Sumunod ka sa akin pabalik sa kumpanya ngayon at pirmahan mo ang kontratang iyon sa Smith Group. Ikaw lang ang makakapirma nito, kaya bilasan mo at pirmahan mo ito. Natigilan si Winifred. Hindi niya maproseso ang sinasabi ni Iris. Pinilisan ni Tyr at tumingin kay Iris na may malabong ngiti. Since you're here to beg someone, show some sincerity. Stop acting all high and mighty. Walang humihingi ng pabor na katulad mo. Kabanata 28. Ang masamang puso ng isang babae. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Iris at sinisi niya, magwala ka pulubi. Walang puwang para magsalita ka rito. I'm telling you to show some sincerity, nagdilim din ang ekspresyon ni Tyr. Sa titig pa lang niya ay natakot na si Iris kaya napatigil siya sa pagiging mayabang. Ikaw. Paano naman ako? Sabi ni Tyr, ang kontratang ito ay dapat na may malaking kahulugan sa iyong pamilya siya, tama ba ako? Kung wala si Winifred, hindi mo ito may secure sa sarili mo. Kung masisira mo ito, baka paalisin ka rin ng lolo mo sa kumpanya. Kinilig si Iris. Agad na nahuli ni Tyr ang kanyang kahinaan. Huminga siya ng malalim at hininaan ang tono niya para sabihin, Winifred, pinapunta ako ni lolo para bawiin ka. Kami ang may kasalanan noon at masyadong padalos-dalos kaya wala kang kasalanan. Lahat ay tumahimik na. Ngayon, para makabalik ka na sa kumpanya. Napatulala si Winifred. Hindi niya inaasahan na darating ang araw kung saan nagpakumbaba si Iris sa kanya. Pagkatapos sabihin niyon, tumingin si Iris kay Tyr nang may pang-aalipusta at sinabing, dapat kang makontento dito, sa palagay ko. Kapag nagmamakaawa ka sa isang tao, hindi ba dapat banggitin mo ang salitang magmakaawa? Tyr Summers, huwag kang masyadong lumayo. Pumili ka ng sasabuhin mo. Bukas ang pinto. Hindi kita pipigilan. You have guts. Si Iris ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang mapagmataas na ulo kay Winifred. Winifred, nakikiusap ako. Bumalik ka. Labis na natulala si Winifred. Taglit doon, hindi niya alam kung paano sasagutin. Nakangiting tumango si Tyr at sinabing, sige, pwede na kayong dalawa. So, pumayag ka. Umiling si Tyr. Nagdesisyon si Winifred na hindi na bumalik sa Zia Group. Natarante si Iris. Tyr Summers, nakiusap na ako sa kanya. Huwag kang masyadong humingi. Nagmamakaawa ka kay Winifred, problema mo. Pumayag man tayo o hindi problema natin. Napatulala si Iris. Walang balak magsalita pa si Tyr kay Iris. Tinulak niya si Iris at Travis palabas ng pinto bago ito isinara ng malakas. Natarante pa rin si Winifred kaya agad niyang tinanong, Tyr, what's going on? Nagkibit balikat si Tyr. Hindi ba obvious? Gusto ng Smith Group na pumirma ng kontrata sa Zia Group dahil naramdaman siguro ng presidente ng Smith Group na anak niya ang may kasalanan. Kaya gusto niyang gamitin ang paraan na ito para mabayaran ka. Kailangan ba talaga akong bayaran ni Pangulong Smith? Ngumiti si Tyr. Ang kanyang anak ay isang naging masama at bilang isang negosyante, ang katanyagan ay lahat. Naisip mo ba talaga na makokontrol nila ang lahat? Sa katotohanan, ang mas mayaman na amo, mas mataas ang kanyang moral na kalidad. Totoo yan, naramdaman ni Winifred na may sense si Tyr, kung gayon, ano pa ang hinihintay ko? Babalik ako sa kumpanya at pipirmahan ang kasunduan na iyon ngayon. Bakit ka nagmamadali? Tinigilan ni Tyr si Winifred. Ang laki ng kasalanan ng pamilya Zia sa'yo. Hindi natin basta-basta mapapabayaan ang mga bagay-bagay. Pero, no buts. Listen to me. Babalik sila. Nang makabalik sila sa sasakyan ni Travis, sumisigaw si Iris sa sobrang galit. Halos basagin pa niya ang windscreen. Sa tabi niya, kumikirot ang puso ni Travis habang pinagmamasdan. Ngunit para sa lupain sa South Hill Plains, kailangan niyang tiisin ito. Anong klaseng pulubi? Niloloko siya ng asawa niya, and he still dared to be na sinusubukan niya ako. Sino ba siya sa tingin niya? Winifred Zia, ilang beses na akong nagmakaawa sa'yo pero hindi ka pa rin pumayag. Nag-aalala si Travis na baka basagin talaga ni Iris ang windscreen niya, kaya mabilis niya itong hinikayat, huwag ka kasing magalit. Mag-isip pa tayo ng iba. Bakit hindi natin tawagan si Lolo at puntahan siya ng personal? Winifred and Tyrwood, huwag kang masyadong masungit sa kanya, tama? Hindi, walang pag-aalinlangan na umiling si Iris, kung hindi ko man lang magawa ang isang bagay na napakasimple, madidismaya si Lolo sa akin.
Kapag nangyari iyon, hinding-hindi niya ibibigay sa akin ang Zia Group sa hinaharap. Pinaikit ni Travis ang kanyang mga mata. Sa iniisip niya, Iris Zia, mas masama ka sa akin. Gusto ko lang ang lupain ng pamilya Zia sa South Hill Plains, pero talagang buong Zia Group ang pinupuntirya mo. True enough, wala nang mas masama pa sa puso ng babae. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang asong iyon ay malinaw na sinusubukang gawin kang masama. Hayaan mo akong mag-isip. Biglang tumahimik si Iris at yamakap sa ulo niya habang pinapaikot ang utak niya. Tapos, bigla niyang inangat ang ulo niya. Nakuha ko na. Ano ang gusto mong gawin? Hihihi, paano ko siya nakalimutan? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Iris at mas lumawak ito at mas nananakot. Dear, you think you're all that? Do you think after you married Winifred's family, you can live a comfortable life? Ha? Malapit nang matapos ang mga komportable mong araw. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Iris ang kanyang telepono at mabilis na naghanap ng numero sa kanyang listahan ng contact bago tawagan ang numerong iyon. Hello? Oh, Iris, bakit mo ako tinawagan ng biglaan? Napakaganda na naaalala mo pa ang iyong pangatlong tiyahin at tumawag pa ng personal para tingnan ako. I'm really happy. Mula sa kabilang dulo ay narinig ang boses ng isang medyo may edad na babae. Ngumuso si Iris. Third tita, I'm a very busy person, so I don't have that kind of spare time to call up and check on you. Oh, ang medyo may edad na babae, sa kabilang dulo, ay parang awkward at mas malamig ang tono. Ano ito? Third tita, I think you and third uncle has stayed in Riverville enough now. All these years, kayo ni third uncle ay patuloy na nagtago sa bahay ng nanay mo dahil lang sa natulog si Winifred mo sa isang pulubi 6 na taon na ang nakakaraan, ha? Halika na. Hindi naman nakakahiya na kailangan mong gawin iyon. Agad namang sumingit ang nasa katanghaliang gulang na babae, Iris Zia, anong ibig mong sabihin dito? Tumawag ka ba partikular para ipahiya ako? Wala ka talagang respeto sa iba. Mas nakatatanda pa rin ako sa'yo kahit anong mangyari. Kung wala akong importante, binaba ko na ang tawag. Huwag mong ibaba ang tawag, sabi ni Iris. Third tita, naiinip ka pa rin gaya ng dati. I've called with good intentions this time. I think you must have no idea na bumalik para sa kanya ang pulubi na nasangkot kay Winifred. Ano? Third tita, kaya hindi mo talaga alam. Haha, pero oo, syempre, hindi sasabihin sa iyo ni Winifred. Sabihin mo, sa tingin mo ba na wala sa isip mo ang anak mo sa sobrang pagkahilig sa pulubing iyon? Nagkaroon siya ng isang seremonya ng kasal kay Pierce Summers, ngunit bilang kanyang mga magulang, talagang hindi ninyo alam ang tungkol dito. Sa kabilang dulo ng telepono, kinilig ang nasa katanghaliang gulang na babae. Iris Zia, stop spouting nonsense. Haha. If I'm spouting nonsense, naway patay na ang buong pamilya ko. Sobrang ingrandi ng wedding ceremony nila na kahit ang buong syudad ay alam na. Malapit ng pipirmahan ng pamilya Zia ang isang malaking kontrata sa Smith Group. Binigyan ni Lolo si Winifred ng pagkakataong pumirma sa kontrata at pangasiwaan ang proyektong ito. Ngunit ang iyong Winifred at ang pulubi ng isang manugang na lalaki ay naging napakayabang kaya tumanggi sila na kukunin ang trabaho. Sabihin mo sa akin, hindi ba sila ay nababaliw lamang, ang iyong pamilya ay nakikiusap sa kumpanya na magbigay ng ilang mga proyekto kay Winifred? Totoo ba ito? Ang nasa katanghaliang gulang na babae sa telepono ay agad na nagalit. Magaling, Winifred Zia. Nawala na talaga siya sa isip. Ngumuso si Iris. Pilasin mo, ikatlong tita. Kung hindi mo gagawin, itong napakalaking proyektong makakatulong sa iyong pamilya na umangat muli ay akin na. Banata 29. Bumalik ang biyenan. Sa gabi, pininturahan ng paglubog ng araw ang kalangitan na pula sa gilid ng abot tanaw. Nasa kusina si Tyr at naghahanda ng hapunan habang tinutulungan ni Winifred si Blair sa kanyang takdang aralin. Maya-maya lang, nakabukas ang pinto ng sala. Pumasok ang isang middle-aged na lalaki at isang middle-aged na babae na may dalang dalawang bag. Dad, Mom, bakit ka bumalik? Agad namang tumakbo si Winifred sa entrance. Ang dalawang taong ito ay mga magulang ni Winifred, sa madaling salita, tatay at biyenan ni Tyr. Ang ama ni Winifred ay tinawag na Jacob Zia. Siya ang pangatlong anak ni George Zia. Dati siyang may posisyon sa Zia Group.
Ngunit pagkatapos ng insidente ni Winifred 6 na taon na ang nakararaan. Tinamantala ng kanyang mga kapatid ang pagkakataon para akusahan siya at inagaw ang lahat ng awtoridad niya sa loob ng Zia Group. Pagkatapos noon, siya ay naging walang trabaho. Ang ina ni Winifred ay tinawag na Helen Cole. Siya ay isang matigas na karakter. Nang pumasok si Helen sa silid, madilim ang ekspresyon ng mukha niya habang sinisisigawan, "Kung hindi tayo babalik, baka nakaalis ka na ngayon. Nasaan ang pulubi na iyon? Paalisin mo siya dito sa sandaling ito." Narinig ni Tyr na nasa kusina na naghahanda ng hapunan. He chuckled bitterly. Ang kanyang biyenan ay pala kaibigan sa lahat. Mukhang medyo mahirap na ang mga araw niya simula ngayon. Inubad ni Tyr ang apron na suot niya at lumabas ng kusina. "Dad, Mom, bumalik ka na." "Don't call me Mom," biglang pinutol ni Helen na ikinaokwarden ni Tyr. "Wala akong basurang tulad mo bilang isang manugang. Sabihin mo sa akin, bilang isang may sapat na gulang na naninirahan sa aking pamilya, hindi ka ba nahihiya? At sapat na ang iyong pamumuhay sa amin, ngunit ikaw kahit ang lakas ng loob na utusan si Winifred." Natigilan si Tyr, at sa tabi niya, natigilan din si Winifred. "Mom, what's wrong with you? Why are you spouting nonsense?" Kailan pa ako inutusan ni Tyr? Si Iris ang nagkwento sa akin tungkol sa pangyayari sa kumpanya. "Winifred, kinulam ka talaga nitong pulubi." Naintindihan agad ni Winifred kung bakit galit na galit ang kanyang ina. Tinawagan siya ni Iris para maghasik ng hidwaan sa pagitan nila. "Nay, ang mga bagay ay hindi katulad ng naisip mo. Then tell me what's going on. Kung hindi mo ako bibigyan ng malinaw na paliwanag ngayon, huwag mo akong sisihin sa hindi mo pagpapakita ng awa." Nang makitang lumakas ang galit ni Helen, mabilis na sinabi ni Jacob, "Huwag kang magagalit bago mo pa man linawin ang sitwasyon. Pamilya tayo, kaya kailangan nating magkasundo. Kumain muna tayo." "Sinong kakain? Whose family with this basura?" "Winifred Zia, you have actually married him without telling us. Iniisip mo na ba kami ng tatay mo?" Alam ni Winifred na mali siya, kaya't sinabi niya sa mahinang boses, "Nay, matagal ko na pong sinabi sa inyo na hihintayin ko siyang bumalik. At pagbalik niya, papakasalan ko siya." Naiinis si Helen. "Nawawalan ka ng kontrol." Maya-maya lang ay lumabas si Blair na nakangiti. "Lola, Lolo, don't call me Grandma. Ang extra baggage na tulad mo ay nagagalit lang sa akin sa tuwing titingnan kita." Umunat ang noo ni Tyr. "Bilang isang biyenan, hindi ka ba lumalampas sa dagat? Wala akong pakialam kung kutsain mo ako, ngunit si Blair ay isang 5 taong gulang na maliit na batang babae. Apo mo rin siya. Kailangan mo bang gumamit ng mga masasamang salita sa kanya?" Medyo nairita si Tyr. "Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano kay Blair, huwag mo akong sisihin sa hindi paggalang sa iyo bilang isang matanda." Gayunpaman, sa sandaling iyon, inihagis ni Helen ang isa sa mga bag sa kanyang kamay sa harap ni Blair. Mabilis na binuksan ni Blair ang bag at nakitang may laman ito ng mga laruan. Ang mga laruan ay hindi nakabalot ngunit mukhang bago. "Salamat po, Lola. Ano ba ang pagpapasalamat mo sa akin? Wala akong ginawang ekstrang pera para ibili ka ng mga laruan. Lahat ito ay mga laruan na itinatapon ng mga taong ayaw na at pinulot ko na. Extra baggage like karapat-dapat ka lang maglaro ng mga gamit na laruan." Bata pa lang si Blair kaya wala siyang ideya sa sinasabi ni Helen. Kinuha niya ang mga laruan at nagsimulang maglaro ng masaya. Tahimik na nagmamasid si Tyr sa malapit. Bigla niyang napagtanto na hindi niya talaga maintindihan ang kanyang biyenan. Sumunod, naghapunan ang pamilya. Si Tyr ang nagluto, at ang galing niya sa pagluluto. Gayunpaman, mula noong unang kagat, walang tigil na nagrereklamo si Helen na ang mga pagkain ito ay nakakatakot na parang pagkain ng baboy. Nakaramdam ito ng awkward kina Winifred at Jacob habang nakangiti ng mapait si Tyr bilang tugon. Pagkatapos kumain, hinaila kaagad ni Helen si Winifred para tanungin ang nangyari sa kumpanya. Para hindi minas ang kanyang biyenan, inilabas ni Tyr si Blair para maglaro. Sa mahabang bench sa garden sa labas, masayang naglalaro si Blair sa mga larwang binigay sa kanya ni Helen. Umupo si Tyr sa tabi niya, hinihimas ang baba habang tila malalim ang iniisip. "Blair, anong tingin mo sa lola mo?" Nakangiting sagot ni Blair. Laging mabangis si Lola at tinatawag si Blair ng dagdag na bagahe, ngunit hindi siya kinasusuklaman ni Blair. "Bakit?" "Dahil lola ko siya." Napatulala si Tyr. "Bakit ang munting dalagang ito minsan ay parang isang matanda?"
Ngunit ito ay nagkaroon ng kahulugan. Papa, medyo nauuhaw ako at gusto ko ng tubig. Ay, sige. Pupunta ako at bibilhan kita. Tumayo si Tyr para pumunta sa malapit na tindahan pero napagtanto niyang mabilis siyang lumabas at hindi niya dinala ang kanyang wallet at phone. Blair, hintayin mo si Papa. Uuwi si Papa at kukuha ng pera. Gayunpaman, hinawakan ni Blair si Tyr. Papa, hindi mo na kailangang bumalik. May pera si Blair. Habang nagsasalita siya, naghukay si Blair ng $20 na papel at ilang $5 mula sa kanyang bulsa. Umunat ang noo ni Tyr. Blair, saan galing itong pera? Kanina lang binigay ni Lola kay Blair. Napatulala si Tyr. Sobrang nakakaloka. Hindi ba kinasusuklaman ng Lola ni Blair si Blair at inisip siya bilang dagdag na bagahe? Bakit pa siya magbibigay ng pera noon? Blair, hindi ka nagsisinungaling kay Papa ha? Hindi ako, sagot ni Blair. Pinapulot ni Lola ang pera. Hindi raw magagamit ng matatanda ang perang ito kaya ibinigay niya sa akin. Extra baggage o jinx pa daw si Blair na kung gagamitin ko ito, walang mangyayaring masama. Papa, ano ang ibig sabihin ng dagdag na bagahe? Hindi alam ni Tyr kung paano ipapaliwanag. Talagang hindi naaangkop na gamitin ang terminong dagdag na bagahe sa isang inosenteng batang babae. Iniba na lang niya ang usapan at nagtanong, Blair, palagi bang kumukuha ng gamit ang lola mo sa labas? Oo. Napatingin si Blair kay Tyr na may pagtataka. Papa, bakit ang galing mo? Nagawa mo pang hulaan ang ganito. Napakaswerte talaga ni Lola. Lagi siyang nakakakuha ng mga laruan, damit, at kahit pera sa labas. Minsan, marami pa siyang napupulot sa iilang beses sa isang linggo. Natawa naman bigla si Tyr. Hindi nakakagulat na ang bag ng mga laruan ay mukhang bago na parang hindi nagamit. Tiyak na sinadya nitong inalis ng biyenan niya ang mga pakete bago bumalik dito. Kawili-wili ang biyenang ito. Kabanata 30. Isang natatanging biyenan. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Tyr na pumasok sa orihinal na silid ni Blair, pinalayas siya ng kanyang biyenang si Helen, pagpasok pa lang niya. Anong ginagawa mo? Nasa baywang ang mga kamay ni Helen habang galit na nakatingin kay Tyr. Matutulog na ako. Sleep. May karapatan ka bang matulog sa kwarto? Sa sofa ka matulog. Nakasimangot na pumasok si Winifred at naiinis na sabi, Ma, anong ginagawa mo? Lagi na lang akong natutulog kay Blair. Walang laman itong kwarto, bakit sa sofa matutulog si Tyr? Ngumuso si Helen. Isa siyang pulubi na sanay matulog sa kalye. Ngayong kasal na siya sa pamilya natin, mabuti na lang may bubong na siya. Kung gusto niyang matulog sa kwarto, mangarap ka. Pero Mom, gustong bawiin ni Winifred pero mabilis siyang hinatak ni Tyr. Okay lang. Ang sarap din matulog sa sofa. At least may self-awareness ka. Ngumuso si Helen. Pero huwag mo nang isipin na manatili sa bahay namin para sa libreng pagkain sa lahat ng oras. Ilang araw na lang, hiwalayan mo na ang Winifred namin. Hindi mo siya mapapantayan. Pagkasabi noon ay hinailan na ni Helen si Winifred sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto ay napuno ng pagkondena ang ekspresyon ni Winifred. Ma, bakit ganyan ang pakikitungo mo kay Tyr? Anong ginawa ko? Pulubi siya kaya hindi ko na lang siya matutuloy sa pagpapakain at pagsisilungan, di ba? Tungkol sa project na ito sa Smith Group, kinulam ka na ni Tyr. Pinapante pa ng lolo mo si Iris at inanyayahan kang bumalik kaya ano ang inilalagay mo sa harapan? Mom, nasabi ko na po sa inyo na hindi po ito kasalanan ni Tyr. Si Iris at ang iba ay sumobra na at sinusubukan lang ni Tyr na mabigyan ako ng hustisya. Isa pa po, asawa ko po siya at tatay ni Blair. Sana po kayanin niyo at respetuhin mo siya. Alam kong matalas ang dila mo pero malambot ang puso mo. Natigilan si Helen. She said incredulously, Winifred, do you really plan on stick to only this man? This won't do. He is a penniless and powerless pulubi. He can't match up to you. The last time I was in Riverville, nakahanap ako ng isang mabait na lalaki para sa iyo na darating siya bukas, kaya makipagkita sa kanya at linangin ang isang relasyon. Agad na kumunat ang noo ni Winifred. Mom, what are you doing? I'm already married, and my kid is 5 years old. Hindi ako pupunta. Wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Pero mama, tama na. Nanay mo ako, at ako na ang bahala dito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Helen.
Oh Winifred, from your description, Tyr truly is a nice boy. But you should know that society is cruel. Kahit kaya niyang ibigay sa inyo ni Blair ang kanyang puso, ano ang magagawa niya ng walang pera at kapangyarihan? Ang iyong ina, ako, nagsasalita. Mula sa karanasan, hindi kita sasaktan. Nakahiga si Tyr sa sofa. Gamit ang kanyang sensitibong tenga, rinig na rinig niya ang pag-uusap ng mag-ina sa loob ng silid. Mapait siyang napatawa dito. Pagkatapos noon, nagpatuloy sa pag-uusap sina Helen at Winifred tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Si Winifred ay talagang nagsisikap na baguhin ang opinyon ni Helen tungkol kay Tyr at pinili ang pinakapositibong panig ni Tyr upang sabihin sa kanyang ina. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Helen. Maya-maya pa ay lumabas na ng kwarto si Helen. Tinadya niyang tumingin kay Tyr bago pumasok sa sariling kwarto. Lumalamig na ang panahon at manipis ang kumot ni Tyr. Madaling pumasok ang malamig na hangin sa sala kaya medyo ginaw si Tyr. Gayunpaman, si Tyr ay palaging may isang malakas na konstitusyon ng katawan at sa kanyang karanasan sa pagtulog sa siwang ng isang tulay, nasanay na siya dito. Walang gaanong epekto sa kanya ang kaunting lamig na ito. Jacob Zia, ilang beses ba kitang sinabihan na huwag manigarilyo sa kwarto? Tingnan mo kung paano mo ginawang mabaho ang mga kumot. Mula sa pangunahing kwarto ay nagmula ang galit na boses ng kanyang biyenan. Tulala si Jacob na mahimbing na natutulog. Kailan pa ako naninigarilyo? Sobrang suffocating. Mayabang na hiniblot ni Helen ang kumot bago binuksan ang pinto at inihagis sa labas. Hindi na namin ito ginagamit. Isa pa ang gamit namin. Umupo kaagad si Tyr bago lumapit na may matingkad na ngiti para dalhin ang kumot sa sofa. Salamat inay. Who's your mom? You stinky pulubi better not act all familiar. That blanket was for the dogs. Tumawa si Tyr sa loob. Tigla niyang napagtanto na medyo may gusto siya sa biyanang ito. Kinabukasan, sa pangungumbinsi ni Helen, pumayag si Winifred sa kahilingan ng kumpanya. Sa sandaling bumalik siya sa kumpanya, inutusan ni George si Winifred na pumunta sa Smith Group para lagdaan ang kontrata ng proyektong iyon. Gayunpaman, medyo na-trauma pa rin si Winifred sa pangyayari ni Liam, kaya nang pumunta siya sa Smith Group, kinuha niya si Tyr para samahan siya. Naisip ni Winifred na magkakaroon ng kahirapan sa pagpirma ng kontrata. Kahit na ipinangako na sa kanila ng kabilang partido ang proyektong ito, nag-aalala si Winifred na mahihirapan siya dahil sinaktan niya ang kanilang young master. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Winifred ay kung gaano kasiglang tinanggap siya ni Pangulong Zachary Smith ng Smith Group at ni Tyr. Naging magalang ang lalaki sa buong proseso at ang pagpirma sa kontrata ay mas madali kaysa sa inaasahan. Ito ang nagpagulo kay Winifred. Gaano man makatwiran si Zachary Smith, hindi na kailangang maging magalang sa kanya. Sa isang iglap ay nalipat ni Winifred ang tingin kay Tyr. Umiti si Tyr at nagkibit balikat. Stop overthinking. This has nothing to do with me. Pareho silang bumalik sa kumpanya na may hawak na kontrata. Ang mga opisyal ng pamamahala ng pamilya Zia ay naiinip ng naghihintay sa opisina. How did it go, Winifred? Nakuha mo na ba ang kontrata? Pagpasok nila, si George ang unang nagtanong. Oo, napirmahan na, Lolo. Ibibigay na sana ni Winifred ang kontrata kay George, ngunit inagaw ito ni Iris. Mabilis na inis ka ni Iris ang kontrata habang ang kanyang mga mata ay naningkit sa manipis na linya. Pagkatapos noon ay mabilis niyang binago ang ekspresyon niya at tumingin kay Winifred. Winifred Zia, ako na ang bahala sa project na ito. Bumagsak ang ekspresyon ni Winifred. Ako ang pumirma sa kontratang ito, anong karapatan mong pangasiwaan ito? Anong tama? Iris Mop, Winifred, allowing you to continue working in our company is the biggest compassion we can show you. Or what? Were you thinking of take charge of this project? How shameless can you be? Napatingin si Winifred kay George. Lolo, ikaw na mismo ang nagsabi. Kung sino ang magsasecure ng proyektong ito, siya ang bahala dito. Totoo naman na may nasabi akong ganyan. Tumango si George. Pero Winifred, si Iris ang palaging namamahala sa Business Operation Department habang ikaw ay palaging nasa Design Department, kaya ang proyektong ito ay kay Iris.